Sa punto po ito, makakausap natin si Finance Assistant Secretary Tony Lambino. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Rafi, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Apo, ano pong reaction nyo sa panawagan ni Representative Suarez kay Pangulong Duterte na sibakin na raw yung economic managers dahil sa pagtaas ng inflation? I think sumagot na yung Malacanang. May nakita po akong statement galing kay spokesperson Secretary Harry Roque na ang kailangan gawin talaga ay ipagpatuloy ang pag-implement ng mga measures para bumaba ang food inflation dahil yan po talagang nararanasan ng ating mga kababayan ngayon. So sinasabi niyo po, wala dapat sisihan muna sa ngayon at resolvehin muna itong problema? Well, kailangan natin intindihin kung saan nagagaling talaga itong nararanasan nating mga problema. Kailangan din pong we need to hold accountable kung saan ang source ng mga problems and address the problems also dun galing sa kanilang source. Kaya, meron po tayong napag-usapan sa economic team, meron sa Department of Agriculture and DTI, pati po kasama dyan yung mga membro ng NFA Council. At napagkasunduan na may mga gagawin na mga mabilisang mga measures para ma-address po itong nararanasan natin na pagtaas ng presyo sa pagkain. Para po malagay natin sa konteksto at maipaintindi na rin sa ating mga manonood, pinakamabaliis sa loob ng 9 na taon yung inflation rate nitong Agosto. May mga nagsasabi na gobyerno raw ang dapat sisihin sa pagbilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ano pong reaction nyo rito? Well, kailangan po talagang may gawin tayo agad. May mga action na napag-usapan kung sino po yung sisihin. Marami po kasing sources ang pagtaas ng presyo. Kailangan nating intindihin na merong mga weather problems, merong mga ahensya na hindi rin gumalaw at effectively as could have been done. So, while we are understanding kung ano po talaga yung source ng problema at kung sino yung mga dapat held accountable for that, unahin po natin yung mga solusyon dahil kailangan po natin ibaba talaga itong mga presyo na nararanasan ng taong bayan. So, kung okay lang, Rafi, I'll share a few of the things na napagkasunduan. Go ahead po. Unang-una, isa sa mga drivers sa food inflation ay ang fish prices. Kaya nag-commit na po ang Department of Agriculture na papayagan na po ang mas malawakang pag-angkat ng isda, lalo na po ang galunggong, dahil yan po ang hinihingi ng market ng ating mga consumers. At paano yan, in markets all around the country, that will be made available. Pangalawa, sa rice naman, dahil nga po na-delay ang pag-angkat at pagbili ng NFA sa rice supply natin, ay 4.6 million sacks of rice that are available in NFA warehouses will be immediately released all over the country. Meron din pong 7 million sacks na previously contracted or recently approved na iaangkat po natin. That will arrive over the next 2 months. Tapos meron din po tayong standby na 5 million sacks for next year. Tapos, dito sa Zambasulta, yung Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, ay alam naman po natin na naapektuhan sila ng malaking pagtaas ng presyo ng bigas. 2.7 million sacks have been allocated to these areas. Tapos, ang harvest po natin, nag-umpisa na rin sa ilang lugar sa ating bansa. Yung projected harvest natin ay 12.6 million metric tons of rice. So, in terms of all of these measures together, ay yung rice supply po natin ay may mga solusyon. Meron din pong rekomendasyon ang economic managers kasama ang DA, DTI at iba pang ahensya na i-recommend po sa Presidente na mag-issue na ng directive to further simplify and streamline licensing procedures for rice importation. Tapos ang Senado po ay hinihiling po natin na maipasa na itong rice tarification bill. Sana within the month, kung kaya. Tapos, DTI, NFA, PNP, NBI, at saka farmers groups, meron po tayong monitoring team na binuo para i-monitor na yung rice na galing sa ports ay talagang darating sa NFA warehouses at saka sa mga retail outlets. Ito po mga nabanggit nyo, ASEC, talagang napakagandang pakinggan at kung may papatupad.
posible talagang maibsan na itong nararanasang mataas na presyo sa mga pangunahing bilihin. Pero wala pa pong ditong factor na kapag ka nagkabagyo o may nangyaring kalamidad, wag naman sana. Naka-factor in ho ba ito? Yes, Rafi. No? Actually, meron mga variables talaga na mahirap i-predict. That would be true under any condition and at any time. Kaya nga po, itong mga actions na ito ay kasama na po dito ang pag-responde sa mga nararanasan nating weather-related challenges. No? Kasi nga, yung rice, kunyari, or for example, nagka-problema ho tayo sa unloading dahil nga po sa bad weather. No? So, kailangan ho talaga we get ahead of the curve. Actually, Rafi, bahati po lang, meron din kasi on chicken, kasi ang layo po ng presyo ng farm gate at retail. No? So, DA and DTI, magsiset up po yan ng public market para yung mga producers, yung mga nagbebenta ay diretso na po ang pagbenta sa mga consumers at sa mga customers. Tapos yung sa sugar naman, we will also open importation to direct users. Hindi na po dadaan sa middlemen. So all of these actions together, talagang mga action po ito na pwedeng i-implement ng mabilisan. Nabanggit niyo po yung nabanggit niyo po yung issue ng chicken kasi may issue rin na under-importation ng mga importers, kaya ang nangyayari daw hindi sapat yung supply dahil hindi nila ginagamit ng sapat yung kanilang allocation at merong sinabi yung DA na kakanselahin yung import permit ng mga hindi mag-i-import ng sapat based doon sa kanilang allocation. May impact ho ba talaga ito sa presyo ng manok? Rafi, I'll defer to DA on their findings. No? Pero ang napag-usapan between DA and the economic team is yung malaking gap between farm gate and retail prices. Ang TTI ho kasi umikot din sila kasama ang DA. Nakita nila na mga 85 pesos lang yung farm gate price per kilo. Pero pagdating sa market, lagpas 120, 130 pesos. No? So talagang kailangan ilapit yung presyo ng farm gate at saka yung retail price natin para mas mababa po ang presyo ng stock para sa ating mga kababayan. Mahalaga po yan dahil meron po tayong swine fever outbreak, no, in different parts of Africa and China. So, ang chicken mo kasi substitute yan sa pork. So, kailangan mababa po natin yung presyo ng chicken. Asek, nabanggit po ninyo yung farm grade price ng manok mas mababa, pero pagdating sa merkado ay mataas na. Ang sinasabi ng ilan ho dito, epekto ito ng mataas na presyo ng crudo dahil yung transportation daw talaga mataas yung itinaas. Kaya nagka-doble-doble yung alam naman natin, maraming pinagdadaanan yan. Sa lahat po ng nabanggit nyo na plano, hindi nyo nabanggit yung posibleng cancellation or suspension ng train law. Talagang hindi ho ba ito kinoconsider ng pamahalaan sa ngayon? Well, all measures are being considered. No? Kaso yung analysis po namin pagdating sa pass-through ng presyo ng crudo ay ganito. Yung pagtaas ng presyo ng crudo, 80% of it is attributable to yung import price po ng oil dahil napakataas po talaga ng global price. 20% dun po sa additional excise. Tapos, pag dinaan pa po natin yan sa yung contribution ng petroleum product sa price ng mga goods sa market, nasa 3.4 to 9.8% yung contribution ng petroleum. Tapos, of that, sabihin na natin 10% maximum, of that 10%, 20% lang po yung galing sa tax reform. No? So, we're really looking at maximum of a 2% reduction in prices. It's not as effective as the other mga supply side directly related sa ating mga agricultural products. So ang sinasabi niyo po, Asek, ang sinasabi niyo po, Asek, wala tayong control pagdating sa global market price ng oil dahil wala naman tayong kasing oil, nag-i-import lamang tayo. So wala tayong control doon. Kung mataas ang bili natin ng langis, yung epekto ng train law talagang negated yan dahil lang oil prices sa world market yung nagdidikta. Meron pong contribution ng train law, pero what I was trying to explain is maliit po ang contribution. Tapos kung i-pass through pa po natin yan as fuel, as an input to the final price of the good, ay maliit na porsyento ng talaga yung
makakaltas. So, it will lower the price but by very little. Ang gusto po natin, yung mga aksyon na ibababa talaga yung presyo by significant amount. Okay. Well, again, marami po talagang factors ito at talagang mahirap din i-explain kung minsan ang pagdating sa market issues, hindi ho ba? Pero again, maraming salamat po sa inyong oras at wag po kayo magsasayang magsasawang magpaliwanag po sa taong bayan nitong mga isyong ito. Salamat po si ASEC Tony Lambino ng Department of Finance.